this representation would like to take note that the cost of electricity in our country remains high for the consuming public. Sabi nga nila, pinaka mataas pa rin ang presyo ng kuryente dito sa rehiyon ng Asia, dito sa bahagi ng Asia. At gusto ko sana bilang isa sa mga ligasiya ng Administrasyong Marcos, sana sa huling 3 taon ng kanyang administrasyon ay magkaroon naman sana ng nararamdamang pagbaba ng presyo ng kuryente dahil ito ay nananatiling matinding pasanin pa rin ng nakararaming mga Pilipino. At kami po ay naghain ng mga panukalang batas mula pa nung nakaraang kongreso na naglalayon po na ibaba ang presyo ng kuryente. Tulad po dyan yung pag-alis ng ang tawag dito, yung system loss. Ngayon pong kongreso na ito, yung mungkahi namin na alisin ng VAT, 12% VAT sa kuryente, at yung pong threshold na kung nakaka 2 kilowatts lang naman ang isang household, baka pwede na pong i-waive yung pag-charge sa mga households na ito. Nung minungkahi po ito sa harap ni DOF Secretary Ralph Recto, parang siya naman po ay amenable sa mga mungkahing ito. Ito po kayang mga ganitong mungkahi ay doable. At sana naman po ay bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay makaramdam ng ginhawa ang ating mga kababayan at makaramdam talaga sa pag dumating ng kanilang electric bill ay totoo. Talagang may ginawa ang administrasyong ito para ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Madam Speaker, any reforms, any laws that would lower the cost of electricity is welcome and will be supported by DOE. However, at present, we have what we call the lifeline rate applicable to the marginalized household. And all they have to do now is register with the different distribution utilities. If they qualify that they are marginalized, then they will get a discount. Are the consumers informed of this lifeline rate, of this? Right now, Madam Speaker, DOE and NIA is actively disseminating information through the different distribution utilities. And with the different distribution utilities that they can apply with that program, and DOE and NEA now is simplifying the procedure so it would be easier for them to avail of the lifeline rate. Salamat po sa mga kasagutan, distinguished sponsor, Madam Speaker. At I would like to end my interpellation with a manifestation of support. Ako naman po ay nakakaramdam na sincero ang ating Department of Energy na talagang gagawin nilang lahat para maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. At naniniwala ako sa kanilang commitment na sa huling 3 taon ng Administrasyong Marcos ay magiging consumer-centric na at nakatuon sa interes ng mga consumers ang kanilang iniisip. Para sa ating kababayan talaga ang iniisip ng Department of Energy. Maraming salamat po.